Yan, i-on ko na. On. And then switch on driving light. Ayan. And then good morning mga ka-trippings. Ito na naman tayo. Meron na naman tayong pinagkagastosan na naman sa sasakyan naman natin. Ayan mga ka-trippings, ito ang bagong upgrade natin ngayon. Mag-upgrade tayo ng ano ba tawag natin dito? Yung sa likodan ng BIOS natin, yung sa bumper, rear bumper DRL. Kasi 'di ba yung sa atin sa Toyota BIOS XLE CVT 2022, yung sa bumper niya is reflector lang yung nakalagay doon. Hindi pa siya LED, wala siyang ilaw, bali reflector lang. Ngayon, ang gagawin natin is mag-upgrade tayo. Magkakabit tayo nitong ating DRL. Yan, rear bumper DRL. Yan. Ano siya, tawag dito, smoke block siya. Yan yung design niya. Pagkatapos, yung ilaw ng design niya, ito, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Bali, ano na to siya, kung hindi ako nagkakamali, 3 function siya, 3 function. Brake light, running light, tsaka signal light. Ayan. Ngayon, i-test natin, bago natin siya ikabit, i-test muna natin siya kung working ba yung mga ilaw niya. Ayan. So, bali, ang connection niya is, na wire, is 4. Ayan. Isang black, isang red, isang white, then isang yellow. Kung hindi ako nagkakamali, ang black ay ground. Ito ang power source, kulay red. Ang white is ito brake light to. Yung red, brake light. And then ang white is running light. Then ang yellow is signal light. Ayan, i-test na natin. Pwede na natin ba pagsabayin? 1 by 1 lang natin kasi baka magdikit-dikit yung wire. Itong black dito sa ground, and then isa-isain lang natin, isaksak na natin siya. Power source. Ayan. Unahin natin na ilagay dito sa brake light. Ayan, ganyan yung ilaw nya, liwanag. Kulay red yan siya, yung brake light nya, tsaka running light is red brake light. Tapos itong white, yan yung scanning nya kapag tinorn on mo yung running light. Ayan. Tapos ito naman yung yellow, yan yung sa signal light natin. Ayan. Ayan, kulay yellow. Okay. Tapos subukan naman natin i-test itong isa para sigurado tayong working siya. Black, ground, red, brake light, working, white, running light. Yan, nag-scan. Yan. And then the yellow is, yan yung ating turn signal. Okay? So working lahat. Ngayon, ilalagay na natin siya doon, ipipix na natin siya doon sa sasakyan natin. Hindi ko lang sure kung enough na ba itong wire na to para umabot doon sa mga pagkukunika natin. Okay. Just in case na kapusin to, meron naman tayo ditong mga stock ng wire. Madudugtungan natin siya. Yan yung quality niya. Upon review, visual, napakaganda ng quality niya. Makapal yung ano niya, yung pagka-plastic niya. Ito, hindi siya ganun basta-basta, hindi siya manipis. Napakaganda ng quality. Ayan. Makikita mo in visual talaga, pag ginawa ka mo, matibay talaga siya. Tapos ito naman, yung dito niya, napakaganda rin. Ayan. Napakaganda ng detail niya, yung pagkakagawa. Yung mga kantuhan niya,
wala kang makikitang sobra-sobra ng mga plastic na hindi nakat. Ayan, maganda siya. Tsaka itong isa, ganun din. So, recommended talaga to, napakaganda niya. Ayan. Ang ganda ng pagka-detail niya. Okay. So, gawin na natin. Let's go mga ka-trippings. Ayan mga ka-trippings. Ito yung tatanggalin natin. Yung sinasabi ko, di ba reflector lang siya. Dito sa kaliwa. Tsaka ito, dito sa kanan. Bali, titingnan natin doon sa ilalim kung alin yung tatanggalin natin. Silipin natin sa ilalim. Ayan yung isa. Ayan. Ayan. Yan yung isa. And then, yung isa is, ayun. Dalawa lang naman yung tatanggalin natin. Tapos, mga clip na lang yan nandyan na nakalagay sa gilid. Madali na lang sikutin yung ibang mga clip. Ayan, clip. Isa dyan. Tapos, saan pa ba yung iba? Bali, tanggalin muna natin yung tornilyo. Yung pinakita ko sa inyo. Ayan, yung isa. Tapos, ayan. Okay, tanggalin muna natin. Ayan mga ka-trippings, natanggal na natin. Ayan, sobrang dumi. Ayan, lilinisan muna natin to. Ngayon, ka-trippings nga pala, di ba nakaganyan siya, nakakabit siyang ganyan. Kapag natanggal nyo yung dalawang tornilyo, isa dito, tapos isa dito, diba ganyan siya. Ang gawin nyo is, i-ano nyo siya, paluwagin nyo lang. Pagkatapos, unahin nyo dito tanggalin. Itong naka anchor hook na to, madali lang naman ito tanggalin. Sisikwatin nyo lang naman siya kasi dito meron siya ditong lock. Pag nasikwat nyo na to dito, ito yung una nyong papalabasin papunta doon, tsaka nyo hihilahin pag ganun. Kasi kung hihilahin nyo siya ng pag ganyan, hindi pwede kasi may harang yan dito, medyo masikip dyan, may nakaharang. So ganun ang gawin nyo ha. Pag natanggal yung tornilyo, sikwat yung anchor hook, pihit pa ganyan, then hilahin nyo pagpunta doon. Okay? So, next natin na gagawin, tatanggalin is dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung tatanggalin natin. Ngayon mga trippings, natanggal na rin natin itong isa. Ganon din yung gagawin natin. Pagkatapos matanggal yung dalawang tornilyo, palabasin nyo lang to. Then konting pihit dito na lumuwag lang, then tsaka nyo tanggalin dito sa anchor hook na to, then pihit pa ganyan, hila pa gano'n. Okay, so sunod natin na gagawin, linisan muna natin to, tsaka natin ikakabit yung ating ipapalit. So gawin muna natin, linisan muna natin. Yan mga ka-trippings, ilalagay na natin to. Yan. Huwag muna nating, pag nagkabit ka nito, huwag nyo muna tanggalin to plastic para hindi magasgas yung lens nya. Ayan. So, tama ba to? Dito ba to nakalagay? Ay, hindi to dito yata. Dito ba to? Check nga natin. Double check. Pag ganyan siya. Yan, pag ganyan ito siya. Okay, let's go. Kabit na muna natin. Ayan mga ka-trippings, bali subukan natin itong baklasin muna. Tanggalin natin itong cover na to, magkabilaan. Ito, sisilipin natin kung saan natin siya pwede itap. Kasi yung ating mga DRL, andito yung natin, ito yung signal light natin, magtatap tayo dyan. Ito yung brake light natin. Tapos kung hindi ako nagkakamali, yung running light natin, ito yata yung running light natin, pero i-check natin yan muna, titingnan natin kung saan tayo magko-connect. Ngayon kailangan natin tong baklasin para makita natin yung mga connection dyan. Okay, gawin muna natin. Ayan mga ka-trippings, natanggal na natin yung cover.
Bali, ito na yung ano natin, mga connection dito sa ating tail light. Ito, meron ako napansin dito. Ito, wala siyang connection, abang siya. Puro siya yellow and stripe siya na yellow and black, and then black, and then white and black. Hindi ko alam kung saan connection to. Sa mga nakakapanood nito, baka alam nyo kung para saan itong connection nito, pa-comment down below na lang. Ayan, bali ito yung ating mga connection. Ayan, ito yung sa ating brake light, then running light. Ito yung sa signal light natin. Bali ito lang yung kakailangan ito natin na pagkonikan. Ayan. So ito, para malaman nyo kung paano nyo malalaman kung ito nga yun yung running light, brake light, at saka signal light. What you need to do is bunutin nyo lang ito. Ang pagbunot naman yan is dito sa kabila, meron ka ditong ipipress dito sa ilalim, sa kabila meron ka ipipress dyan para mahugot mo to. Ito, ipipress nyo tapos hugutin nyo. Ayan, ngayon nahugot nyo na. Ito yung mga makikita nyo dyan. Ayan yung mga wire na makikita nyo. Isang green, light green, dark green, isang orange, at saka isang stripe na yellow with black. Itong stripe with yellow and black na to, ang alam ko nito is ground dyan, ground. Ngayon, itong kulay itong light green, malabo yung camera, wait lang. Ayan, yung light green na yan, bali yan yung ating brake light, and then itong ating dark green, yan yung ating running light. Running light yan, kapag sinitson mo yung running light mo, ito yung mag-on. Tapos itong kulay orange, ito yung signal light natin. Ayan. Pares lang yan dito sa kabila. Pag tinanggal nyo to, ayan, pares lang yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan yung i-press. Ayan, i-press nyo lang ito, tapos tsaka nyo hugutin ito. Ayan, hugot nyo na yan. Pares lang yan doon sa kabila ng connection. Ayan. Dito naman sa kabila pala, iba yung color code nya. Kulay red ba to? Or brown, and then light green, and then yellow. Ayan, yellow, tapos isang yellow stripe na may black. Ayan. So para malaman natin kung alin yung signal light dyan, tapos brake light, running light, iti-test natin siya. So kailangan natin ng tester. Ito, katulad nito, all you need to do is ikaklam nyo lang siya dito sa ground na to, sa tornilyo na yan. And then ang next yung gagawin is i-on yung accessories, and then i-open nyo yung tawag dito, yung running light. Gawin natin, subukan natin. Ayan, dito tayo, tapos i-switch on lang natin sa accessories. Oops, naka signal light siya. Ayan, bali naka-open ang accessories. Then i-turn on natin sa running light. Unang pihit pa, counterclockwise. Unang pihit. Ayan, makikita nyo nag-green doon. Ibig sabihin niya naka-on ang running light. Then punta tayo dito sa likod. Ayan, naka-connect dito sa ground, and then i-check nyo ito. Kailangan may tester kayong ganito para makita nyo. Ayan, makikita nyo rin dyan kung ilang bolt yan. Ayan. So tutusok nyo lang, hanapin nyo kung alin dyan. Ayan, itusok natin dito sa dark green. Tingnan nyo kung magre-red dyan, iilaw. Ayan, umilaw, nakita nyo, 12 volts. So that means yan yung running light natin. Ayan, tapos lipat tayo doon sa kabila, tanggalin natin dyan, and then i-clamp naman natin dito sa ground.
Ayan. Then, tingnan natin kung alin dito. So, dito, meron ditong kulay red at saka light green. So, subukan natin ilagay sa red ba to? Brown yata ito. Sige, basta ilagay natin dyan sa brown. Tingnan natin kung iilaw. Wala siyang ilaw. So, ibig sabihin hindi yan. Dito tayo sa isa. Yun. Kita nyo? Yan. So, tandaan nyo, ito yung running light dito sa bandang kanan. Yung light green. Ngayon, alam na natin yan. Sunod naman natin yung gagawin is i-switch on naman natin yung turn signal. Turn signal naman na yung gawin natin. Ngayon, ang gawin natin is i-off natin itong running light. Yan, naka-off na. And then, i-signal light natin ang kaliwa. Ayan, kita nyo. Ayan, nagbi-blink siya. Kumakaliwa siya. And then, sunod natin na gagawin, once nasa kaliwa tayo, i-click natin siya sa left side, ground. And then, itusok natin siya dito sa kulay, ito yung kulay orange natin ilalagay. Ayan, nakita nyo, nagbi-blink siya. That means yan yung signal light natin. Okay? Sunod natin na gawin, i-off naman natin to. Ayan, naka-turn off sa signal light sa kaliwa. I-signal light naman natin sa kanan. Ayan. Signal light tayo ng kanan, ilipat lang natin yung tester. And then, i-clamp natin dito sa ground. And then, next, itutusok natin siya dito sa yung kulay orange. Ito, yung kulay orange din. Orange ba? Yellow, basta dyan. Tusok natin siya dyan. Tingnan natin kung magbi-blink. Ayan, nakita nyo nagbi-blink. So that means yan yung signal light natin sa kanan. Okay? Ngayon, tanggalin na natin yan. Then, i-off na natin yung signal light. Ayan. Ngayon, kapag yung mag-isa ka lang nagagawa, kaya kung gano'n ang ginawa ko, inuna ko muna yung running light tapos signal light. Kasi solo lang ako. Bali walang titingin dito. Kaya ako ginawa yon is para malaman ko kaagad. Yan, di ba? Kung ang signal light natin dito is itong orange na yan o yellow, tapos ang running light natin is itong dark green. So that means ang brake light natin is itong isa, yung light green. Kasi itong isa na to ground na yon. Pero kung meron kang kasama, pwede mong i-test yun. Ganun lang din yung gawin mo. I-clamp mo dito sa ground and then itusok mo dito sa remaining wire. Yan. Ganun din dito sa kabila. Since iba ang color code nito, ang signal light natin is parehas dito sa kabila. Itong orange na to or yellow. And then ang running light natin dito is ano na nga ba yung running light natin dito? Kalimutan ko. Basta either yung isa dito, tapos yung isa naman is ayan, ito, dito yung running light natin dito is green. And then ang brake light natin is itong brown or red. Ayan, tapos ang signal light is itong orange or yellow. Ayan. Ngayon alam na natin yan, then pwede na tayong sumukat ng wire para pandugtong natin dun sa ating tawag dito, running sa ipapalit natin na DRL. Okay, so let's go, gawin na natin. Ayan mga ka-trippings, ilalagay muna natin ito bago natin dudugtungan yung wire para matansya natin kung gaano kahaba yung wire na kailanganin natin. Okay, so ikabit muna natin ito, pipix muna natin kabilaan. Ayan, ilagay na natin. Ayan, ilagay natin, tingnan natin kung ano na ba siya, sakto na. Tingnan natin kung saktuhan ba doon sa tornilyuhan.
fix ng maayos. Ayan. Kabit na natin, tanggalin natin ang plastic. Ayan mga ka-trippings. Naikabit na natin. Ayan, pitid na pitid yung pagkakalagay natin. Gandang ganda. Saktong sakto. Pit na pit siya. Ayan. Okay. So sunod naman natin na ilalagay is dito sa kabila. Lagay na natin. Yan, nakunat na natin. Tingnan na natin. Okay. Ayan, kapit na natin. Ayan. Ang ganda ng pagkakapitid niya. Saktong-sakto. Next natin ang gagawin mga ka-trippings. Ito na. Ilalatag na natin itong wiring natin. Kabilaan. Ayan mga ka-trippings. Ilalatag na natin itong wire na to. Dito na lang natin ito papadaanin. Diretso rito. Ayan. So bali gagawin natin. Babaklasin natin to. Sa pagbaklas nito, madali lang naman yan. Tatanggalin lang natin itong tatlong nut dito. 1, 2, 3. Hindi ko alam kung anong size yan. Size 10 ba yan or 8. Bali wala kasi akong pantagal. Kaya ang gagamitin ko na lang is yung adjustable wrench na lang gagamitin ko. Pantanggal. Ayan. Tapos pag natanggal nyo na yung tatlong nut na yan, ito, hihilahin nyo na lang ito papunta dito. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. Okay, so gawin na natin. Ayan mga ka-trippings, tanggalin na muna natin yung nut. Wala kasi tayong size 10 ba yun or 8? Kaya ito na lang gawin tayo, adjustable wrench na lang. Tatlo lang naman yan. Tsaka pag naluwagan nyo yan, ayan, naluwagan ko na, madali na lang yan. Tingnan kamay yan. Ayan. Pero pag yung first time yung baklasin yan, medyo matigas yan. Eh ako, ilang beses ko na ito nabaklas. Kaya, madali na lang. Tatlo lang naman yan. Ayan, tatlo. Pagkatapos, hihilahin nyo na lang ito. Teka lang, medyo kasi, medyo mahirap. Hilahin lang yan. Ayan, di ba? Ayan, hila na yan siya. Kaya kailangan nyo lang naman itong hilahin kasi dito lang naman yan nakano. Ayan, dyan lang naman siya nakalock. Ito yung niya. Ayan yung secure niya, nakaganyan siya. Ganyan. Kaya pag natanggal mo yung tatlong nut, hilahin mo na lang siya pupunta dito patras. Yan. Tapos mga ka-trippings, ito na yung wire natin dito na lang natin ito papagapangin. Tapos ito, kung napapansin nyo, meron dito nakaabang na butas. Ayan, pag yung mga ganito, may makita kayo sa sakyan yung may mga ganito rubber kahit saan banda, yung iba niyan drainage, yung iba naman abang talaga yan. Ayan. So pwede ko na itong tanggalin. Tapos dito ko papadaanin yung wire. So bali gagawin ko, maglulusot ako dito ng pwede kong panghila sa wire. So gawin muna natin. Ayan, tinanggalan natin. Tapos maganda mayroon kayong ganito, mga panghila ng wire. Ayan, lalagay lang natin dito sa butas hanggang mahulog na sa baba.
Ayan, nahulog na. Kita ko sa inyo. Ayan. So ito na yung ano natin, dulo niya. Tapos itong dulo niya, ilagay lang din natin dito sa dito sa butas niya. Ayan, yung 4 na wire. Ayan. Tapos ano nyo lang ganyan, i-ganyan nyo lang, or pwede nyo ibuhol. Tapos tsaka nyo hilahin dito. Ayan, ayan yung wire natin. Okay. Tapos nyan, hilahin lang natin. Tapos pasok na siya natin dito sa abang na butas. Ayan. Okay na yan. So dito na siya. Di ba? Saktuhan na pala yung wire natin. Hindi natin kailangan magdugtong. Ayan, andyan na siya. Tapos dito na natin siya i-connect. Ayan, sa mga yan. Ayan. Ngayon, ito, bago natin i-secure, i-double check natin dito sa ilalim kung okay ba yung position ng wire niya. Kung hindi siya nakabuhol, hindi nakaharang. Then, lagyan lang natin ang cable tie dito somewhere para hindi siya mahulog. Okay? Gawin muna natin. Ayun mga ka-trippings, bali ito yung tinanggal natin dito na rubber. Ito yung tinanggal natin dito na rubber. Bali gagawin natin, tatanggalin na lang natin tong gitna, bubutasan natin para malagay natin yung ano dito, itong rubber. Tapos para itong ating wire is fitted siya katulad ng ginawa ko dito sa kabila. Ayan, yan, para mas maganda siya and then at the same time waterproof pa rin siya. Pero ang purpose talaga nito, para dyan talaga to, abang talaga to dyan, para sa mga ganyan mga wiring, maglalagay ka ng accessories. Yun talaga ang purpose nito. Ayan. So bali ang pagtanggal lang naman ito, madali lang naman, para hindi kayo mahirapan. Pwede nyo ditong ukitin nyo na dito kaagad sa ilalim. Kaso ang ginagawa ko dito, ito, papalabasin ko muna to para hindi masobran yung laki ng butas pag pinutol natin. Ayan. Tsaka natin dito puputulin sa base. Ayan. Ayan, naputol na natin. And then tsaka natin yung butas dito sa may base. Ayan mga ka-trippings, nalagay na natin yung wire dito, tsaka dito sa kabila, okay na. So nalagay na natin to. Ayan, nalagay na. And then ilagay na natin yung nut. So ayan mga ka-trippings, naibalik na natin. Ayan, nailagay na natin yung mga nut. Yan, kabilaan. So sunod natin na gagawin is ito naman, yung wiring natin. Ilalagay na natin siya dito. Yan, papakita ko sa inyo kung paano yung pag-connect natin ito. Okay?
Ayan, kabilaan. Ayan. So, bali, gawin muna natin. Then after, pakita ko sa inyo. Okay? So, ayan mga ka-trippings. Ilalagay na natin yung wiring natin. Bali, yung wire nyo, palatan nyo lang lahat ng ganito around the, let's say, mga 2 to 3 cm lang siya. Tapos, ilalagay na natin siya dito. Diba yung tinest natin kanina, ang gagawin lang natin ganito. So unahin natin itong kulay yellow. Ito yung yellow din, signal light siya. So ang gawin nyo, ipasok nyo lang siya dito sa ilalim dito. Tingnan nyo yung butas kung saan siya tatagos, yung may tagusan. Ayan, pasok nyo lang siya dyan hanggang lumabas siya dito. Ayan. Ngayon kapag lumabas na siya dyan, ayan, kita nyo, then pabalik nyo doon siya sa, pabalikin nyo siya, tusok nyo siya ulit pabalik para doon na siya mag-ano, pag sinaksak natin maglalak siya. So kailangan ito maayos yung pagkaka ikot. Ayan, and then pabalik, pwede siya itusok. Ayan, konting tiyagaan lang talaga siya. Ayan, basta ganito lang yung gawin nyo. Ayan, tusok nyo pabalik. Ayan. And then ang sunod natin is yung ground, yung black, ganun din. Itusok lang din siya natin dito sa may stripe. Ayan. Ayan, ipasok na natin lahat. Make sure lang na yung mga wire is nakalagay sa mga tamang butas niya. Okay, picture natin, papakita ko sa inyo kung ano dapat yung itsura ng mga wirings. Ganyan dapat siya ang kalalabasan niya. Ayan, tapos ayan yung mga connection natin. Okay, tapos nyan, syempre sasaksak na natin siya at lalagyan pala natin to dito ng cable tie para hindi siya mahugot. Yan, lagyan natin ng cable tie. Ito, lagyan natin cable tie dito. Ayan, tapos putulin natin ito. Ayan, tapos isaksak na natin. Ayan, and then ganon din yung gagawin natin dito sa kabila. And lagyan natin ng cable tie. Ayan mga ka-trippings, putulin. Ayan na siya. Lagyan na natin.
Ito yung connection natin, dapat ganyan siya. Siguraduhin na yung mga wire walang nakalihis o wala sa ano, kailangan nandun siya sa tamang butas niya. And then isuksok na natin. Ayan. Tapos itong mga wirings natin, pwede na natin itong i-cable tayo dito, secure natin siya. Kabilaan gagawin natin ganyan. Ayan. Ganon din dito sa kabila. Kaya natin cable tie. Okay. So now we're done. Tapos na tayo. Then i-testing na natin kung gagana na siya. Okay. So dito tayo. Lagyan natin dito ang cellphone. Yan, i-on ko na. On. And then switch on driving light. Ayan. And then brake light. Ayan, diniinan ko na brake light. Isa pa. Ayan. One more brake light. Ayan. And then one more. And then signal light, kaliwa. Ayan. Then signal light, kanan. Ayan. Then hazard. Ayan. Then switch off driving light. Ang mga trippings, kapag in-unlock natin yung sasakyan natin, iilaw din siya, unlock. Ayan. Tapos kapag nilock natin yung sasakyan, iilaw din siya. Ayan. Ayan mga trippings, successful yung ating DIY installation ng ating rear bumper DRL. Ayan. Ngayon, ang sunod natin na gagawin is ipipix na natin ito. Ibabalik na siya sa dati. Okay? So, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan niyo yung ating video for today. At sana ay meron kayong natutunan kahit paano at nakatulong sa inyo yung ating video ngayong araw na to. So, hanggang dito na lang mga ka-trippings. Have a good day. By the way, abang-abang lang, meron pa tayong mga parating na installation ng car accessories. Marami pa tayong i-upload ng mga videos, kaya subscribe kayo, hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga videos natin. Okay? So maraming salamat mga ka-trippings. Have a good day, have a safe trip always. Bye bye.